우리 아까 없고. 자, 나가세요. 연아야. Nagsimula ang movie sa isang burol ng isang matandang prinsipal, at ang nangangasiwa sa burol nito ay ang isang magandang babae na ang pangalan ay Yunwa. Pagkatapos ay nilapitan siya at tinanong ng isang reporter na nagdududa sa kanyang pagkatao, dahil kahit may cancer at may taning na ang buhay ng matandang prinsipal ay hindi naman ito ang kanyang ikinamatay, at ang nakapagtataka pa dito ay ipinamana ng matanda ang lahat ng ari-arian nito kay Yunwa. At nang walang makuhang sagot ang reporter ay umalis na lang ito, at pagkalibing sa matandang prinsipal ay muli siyang binalikan ng reporter. Pagkatapos ay ikinwento ni Yunwa sa reporter kung paano niya nakilala ang matanda. Isa talagang caregiver si Yunwa at kinuha siya ng matandang prinsipal na si Jong Sub upang alagaan niya ito. Sinabi ni Jong Sub sa kanya na nasa late stage na siya ng cancer at malapit ng mamatay, kaya't gusto na niyang mamuhay ng mapayapa at magpaalaga. Ngunit habang tumatagal ay naging masama ang ugali ni Jong Sub sa kanya. Madaling nagagalit si Jong Sub kapag ayaw nito ng pagkain at pinagmamasahe niya si Yunwa ng napakatagal. Kinagabihan ay nanaginip ng masama ang matanda, at nang magising ay nakita niyang nakatulog si Yunwa sa halip na bantayan siya, kaya't sinabuyan niya ito ng tubig upang magising ngunit hindi naman nagalit sa kanya si Yunwa. Habang tumatagal ay nalalaman na ni Yunwa ang mga gusto at ayaw ni Jong Sub, kaya't naging mabait na din sa kanya ito at naging close na din sila sa isa't isa. Isang gabi ay isinama ni Jong Sub si Yunwa sa isang party at pinakanta nila si Yunwa sa stage, kaya't naakit si Jong Sub sa kanya, at habang papauwi ay tinanong siya ng matanda kung saan niya nalaman ang kanta, dahil ito pala ang kanta na paborito ng kanyang asawa, kaya't sinabi ni Yunwa na natutunan ko ito sa ex-boyfriend kong namatay. Isang araw habang ginugupitan niya ng kuko si Jong Sub ay sinabi nito sa kanya ang tungkol sa namatay nitong anak na lalaki na kasing tanda niya. Bakit mas pinili mo na alagaan ako sa halip na ilaan mo ang iyong kabataan sa ibang bagay? Ngunit sinabi lang ni Yunwa na sinusunod ko lang kung ano ang inilaan ng tadhana para sa akin. Kinabukasan ay nakaramdam ng sobrang sakit si Jong Sub kaya't nagsisigaw siya ng dahil sa sobrang hirap, at agad siyang kinatok ni Yunwa upang matulungan, ngunit ipinagayak lang sa kanya ang suit nito, at nang mawala na ang sakit ay ibinigay na ni Yunwa ang kanyang suit. At pagkatapos ay pinapunta niya si Yunwa sa isang studio upang kuhanin ang isang picture, at habang nasa studio ay naisip ni Yunwa na baka bawiin na ni Jong Sub ang kanyang sariling buhay, at sa kabutihang palad ay nagawa niyang makabalik kaagad kaya't napigilan niya ang matanda. Di nagtagal ay mas lalong naging malapit na sila sa isa't isa at naging mas masaya na ngayon si Jong Sub. Kinabukasan ay laking gulat nila nang sabihin ng doktor na tumigil na sa pagkalat ang cancer ni Jong Sub. At sa halip na 6 na buwan na lang ang kanyang taning ay naging 6 na taon na ngayon, at habang papauwi ay makikitang masayang nakangiti si Jong Sub, at pagkatapos ay pinasalamatan niya si Yunwa sabay hawak sa kamay nito, dinala niya ito sa isang mamahaling restaurant, pinayuhan siya ni Yunwa na wag masyadong uminom dahil may sakit pa din siya, ngunit hindi siya pinansin nito at nagpakalasing. At pagkauwi ay pinagtangkaan niya si Yunwa kaya't nagalit ito sa kanya at nilayasan. At matapos niyang layasan si Jong Sub ay naging masungit ulit ito sa kanya, at unti-unti na ding bumalik ang sakit nito. Ngunit kahit na naging masama ito sa kanya ay patuloy pa din niya itong inaalagaan at binabantayan, at nagsusuot siya ng mga maiigsing mga damit upang maakit niya ito, at pinainom pa niya ito ng kanyang mainit na gatas. Inalok ni Jong Sub ang kanyang bahay at lahat ng kanyang mga pera upang pakasalan lang siya nito, ngunit tinanggihan at nilayasan lang siya ni Yunwa. Kinagabihan ay bumalik si Yunwa at patuloy na nagmakaawa si Jong Sub para sa kanyang pagmamahal, at dito ay sinabi na ni Yunwa kay Jong Sub na ako talaga ang girlfriend ng anak mong namatay, at kaya ako nandito upang makapaghiganti sa iyo, at kaya pala namatay ang kanyang boyfriend nang dahil sa galit nito sa sariling ama, dahil matapos malaman ni Jong Sub na nakikipag-date ang kanyang anak sa isang escort ay umupo siya ng isang gang upang ipag-alaw si Yunwa mismo sa harapan ng kanyang anak. Kaya't nang dahil dito ay halos masiraan na ang kanyang anak at biglang binawi nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtawid sa isang napakatuling kotse, kaya't naiwang wasak na wasak si Yunwa. At napaupo sa sahig si Jong Sub nang malaman niya ang katotohanan. Kinabukasan ay nagpaligaw si Jong Sub kay Yunwa, at pagkatapos ay binawi na din nito ang sariling buhay habang umiiyak naman si Yunwa sa kwarto.
Pagkatapos ay makikita natin na nasa isang train station si Yeonwoo dahil gusto na din niyang bawiin ang kanyang sariling buhay, ngunit iniligtas siya ng kaluluwa ni Jong-sub at ang batang kaluluwa ng kanyang ex-boyfriend. Sinabi ni Jong-sub na wala naman akong galit sa'yo at ang gusto ko lang ay ang mabuhay ka ng masaya, at natapos ang movie habang nagbababay sa kanya sa train ang multo ni Jong-sub at ng kanyang ex-boyfriend. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo. Nagsimula ang movie nang ipakita ang isang babaeng estudyante na si Jane na nanonood ng pelikula ng kanyang idol na si Paulo Avellino, at sa eskwelahan pagkauwian ay agad na nagpunta si Jane sa isang mall upang makita niya ang gwapong aktor, at makikitang nagpo-promote si Paulo ng kanilang bagong movie ni Bea Alonzo, kaya't nagsisigaw sa tuwa si Jane nang makita niya ang kanyang sikat na idol. At nang matapos na ang promotion ay palihim na sumakay si Jane sa likod ng sasakyan ni Paulo, at habang nasa daan ay bumaba si Paulo upang umihi sa tabi ng isang puno, at pagsilip ni Jane ay laking gulat niya nang makita ang malaking ulo ng sandata ni Paulo, kaya't agad niyang kinuhanan ito ng video at ichinat sa kanyang kaibigan sa FB. Makalipas ng ilang sandali ay nakatulog si Jane sa biyahe, at kinagabihan ng magising siya ay nakarating na sila sa bahay nila Paulo. Pagkatapos ay inakyat niya ang gate upang makapasok sa loob ng bahay, at habang papanik sa hagdan ay tinawag niya ang nakahubad na si Paulo, ngunit nagalit sa kanya ito at pagkatapos ay hinabol siya nito sa labas, kaya't agad na umakyat ulit si Jane sa gate at nagtatakbo pabalik sa pick-up ni Paulo. Sinakyan ni Paulo ang kanyang pick-up at wala siyang kaalam-alam na nagtatago lang pala si Jane sa likod nito. At sa daan ay bumili ng sigarilyo si Paulo sa tindahan, at dito ay malalaman natin na may lihim na relasyon pala si Paulo sa asawa ng lalaking tindero sa tindahan, at nang makita ni Paulo si Jane sa likod ng sasakyan ay pinagsabihan niyang umuwi na ito, ngunit ayaw naman umuwi ni Jane at sinabing sasama na lang ako sa iyo dahil ako ang #1 fan mo, at ang lahat ng pelikula mo ay pinapanood ko. Nagulat si Paulo dahil alam ni Jane ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, kaya't isinama na niya si Jane sa kanyang bahay at ginamot ang sugat sa tuhod nito dahil sa pag-akyat sa gate. Pagkatapos ay nagpantasya si Jane na tinawag siyang babe ni Paulo, at nang tawagin niya ng babe si Paulo ay pinatulog na siya nito sa itaas, ngunit sinabi ni Jane na pwede ba tayong magtabi sa pagtulog ngunit tinawanan lang siya ng gwapong aktor. Pagkatapos ay pinatulog na ni Paulo si Jane sa kwarto habang sa sala naman siya natulog. At sa kalagitnaan ng gabi ay lumapit si Jane kay Paulo at pinagmasdan niya ang kagwapuhan nito, at habang nagse-selfie siya ay nagising si Paulo at sinabing burahin mo iyan, pagkatapos ay inaya na siya nitong uminom ng beer, at nang malasing ay nagpa-autograph si Jane sa poster ni Paulo, at pagkatapos ay nag-selfie silang dalawa. Ilang sandali ay kumanta si Paulo habang nagpapantasya naman si Jane na isinasayaw siya ni Paulo, at nang halikan niya ang gwapong aktor ay pinatulog na siya nito sa itaas. At pagbaba ni Jane ay nahuli niya na naglalaro ng apoy sa kama si Paulo at ang asawa ng lalaki kanina sa tindahan. Pagkatapos ay nagpining garsya siya habang ini-imagine niya na katabi niya si Paulo. Kinabukasan ay ginaya niya ang posisyon ng babaeng kasama ni Paulo kagabi, at laking gulat niya nang biglang sabihin ni Paulo na ano ba ang ginagawa mo, at pagkatapos nilang kumain ng umagahan ay inihatid na siya ni Paulo sa terminal. At sa daan ay nakita nila ang babae kagabi habang masayang kasama ang asawa at anak nito sa isang tricycle, kaya't nagselos at nagalit si Paulo, at pagkatapos ay inamin ni Paulo kay Jane na anak niya ang batang iyon, at walang alam ang lalaki tungkol sa relasyon nila ng asawa nito, at nang malaman ito ni Jane ay nag-alala siya sa sitwasyon ni Paulo, at tinanong niya si Paulo kung ayos lang ba na hindi na muna siya uuwi, kaya't bumalik na lang sila ulit sa bahay ni Paulo at nag-inuman sa pool. Patuloy na ibinahagi ni Jane ang mga problema sa kanyang buhay, at habang umiiyak ay bigla siyang tumalon sa pool. Sinabi ni Paulo na umaan na siya at pagkatapos ay ibinigay ng gwapong aktor ang t-shirt nito sa kanya at pumasok na sila sa bahay. At habang isinasampay ni Jane sa terrace ang kanyang uniform ay tinitingnan naman siya ni Paulo sa pinto, kaya't nagalit ang ulo ng malaking pusa nito. At nang papasok na si Jane ay pinigilan siya ni Paulo upang humingi ng permiso, kaya't agad na tumango si Jane at pagkatapos ay biniyak na ni Paulo ang sariwa niyang tilapia na bagong huli sa lawa, at pagkatapos dumugo ng hasang ng tilapia dahil sa laki ng sima ni Paulo ay nakatulog silang dalawa ng dahil sa pagod, at nang yakapin niya si Paulo ay nagalit ito at pinabili siya ng sigarilyo nito sa tindahan, at sa daan ay nakita ni Jane na papunta ang mag-ina sa bahay ni Paulo kaya't agad siyang bumalik. At pagkabalik ay nakita niya na nagtatalo ang dalawa dahil hindi na sila kinuha ni Paulo,
At nang pilitin silang isama ni Paulo ay tumanggi ang babae kaya't sinaktan siya ni Paulo at ang bata na lang ang kinuha ni Paulo. Pinakiusapan niya si Jane na sumama sa kanya at makikitang hinahabol sila ng ina ng bata. At sa daan ay sinabi ni Jane sa bata na ibababa ka namin sa bahay nyo. Kaya't nang marinig ng lalaking tindero ang iyak ng bata ay hinabol sila nito. Pinapahinto niya ang sasakyan kay Paulo ngunit nagalit lang ito at pinatahimik siya dahil hindi ito makapag-isip. At habang umaandar ang sasakyan ay biglang tumalon si Jane habang akap-akap niya ang bata. At pagkatapos ay iniwan na sila ni Paulo, kaya't napamura na lang sa galit ang sugatang si Jane. Kinagabihan ay makikita natin na nakasakay na si Jane sa isang bus, at pagkauwi ay pinagalitan siya ng kanyang stepfather at sinabing ang dugyot mo. Pagkatapos ay pinabili siya nito ng sigarilyo kaya't hindi na napigilan ni Jane ang kanyang galit at sinagot-sagot niya ito. Pagkabili ng sigarilyo sa tindahan ay tumawag na siya sa mga pulis upang i-report ang ginawa ni Paulo. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.